Nakaramdam ka na ba ng pagkabahala sa mga nangyayari sa mundo ngayon? Ang mga digmaan, salot, kalamidad, at krisis sa ekonomiya, hindi mga random na pangyayari lamang ang mga ito. Ayon sa Biblia, ang mga ito ay mga senyales ng isang mas malalim na katotohanan na malapit nang mangyari. Sa loob ng maraming siglo, ang mga propesiya sa Biblia ay nagbababala tungkol sa isang panahon na tinatawag na huling mga araw. Ngunit may isang partikular na senyales na hindi napapansin ng karamihan. Isang palatandaan na malinaw na inihayag sa mga pahina ng banal na kasulatan, ngunit hindi na pagtutuunan ng pansin. Habang ang mundo ay abala sa mga headline ng balita at pang-araw-araw na alalahanin, ang pinakamahalagang senyales na nagpapahiwatig ng simula ng huling panahon ay tahimik na nagaganap sa harap mismo ng ating mga mata. Ang senyales na ito ay hindi lamang isa sa marami. Ito ang magiging hudyat ng pagpasok natin sa pinakamapanganib at pinakamahalagang yugto ng kasaysayan ng sangkatauhan. Hindi ito tungkol sa mga hula ng mga tao o mga teorya ng konspirasya. Ito ay nakasulat na sa mga pahina ng Biblia, naghihintay lamang na maunawaan ng mga may mata para makakita at mga tainga para makarinig. At kapag naintindihan mo ito, hindi na maaaring maging pareho ang pananaw mo sa mundo. Ang katotohanan ay mas nakakagulat kaysa sa inaakala mo. At ngayon, ibubuyag natin ang senyales na ito, ang hudyat na nagpapahiwatig na pumasok na tayo sa huling yugto ng kasaysayan ng mundo. Marami sa inyo ang maaaring napansin ang mga kakaibang pangyayari sa mundo ngayon. Tila baga ang kalikasan mismo ay nagbabadya ng isang bagay na malaki. Ang mga lindol, bagyo, at iba pang kalamidad ay dumarating ng sunod-sunod na parang may mensahe ang langit sa sangkatauhan. Hindi ito kathang-isipan lamang. Ang Biblia, ang aklat na nanatiling matatag sa loob ng libu-libong taon, ay malinaw na nagsasalita tungkol sa mga senyales na ito. Sa Mateo 24, tinanong ng mga alagad si Jesus, ano ang magiging palatandaan ng iyong pagbabalik at ng katapusan ng mundo? Ang tanong na ito ay nagbukas ng pintuan para sa isa sa pinakamahalagang propesiya sa buong kasulatan. Si Jesus ay hindi nagbigay ng eksaktong petsa. Sa halip, binigyan niya tayo ng mga palatandaan na dapat nating bantayan. Una sa mga senyales na ito ay ang pagdami ng mga digmaan at balita tungkol sa digmaan. Tingnan natin ang mundo ngayon. Ang mga tensyon sa gitnang silangan, ang mga labanan sa Europa, at ang banta ng nuclear warfare ay laganap. Hindi lang ito mga simpleng away ng mga bansa. Ang mga digmaang ito ay may potensyal na magdulot ng malawakang pagkawasak na hindi pa nakikita noon. Pangalawa, sinabi ni Jesus na magkakaroon ng mga taggutom at salot. Ngayon, sa kabila ng ating mga pagsulong sa teknolohiya, milyon-milyong tao pa rin ang nagugutom sa buong mundo. Ang pandaigdigang pandemya na COVID-19 ay nagpakita sa atin kung gaano kabilis maaring kumalat ang isang sakit at kung gaano ito kakayang magdulot ng kaguluhan sa buong mundo. Pangatlo, binanggit ni Jesus ang mga lindol sa iba't ibang lugar. Ayon sa mga siyentipiko, ang bilang ng malalaking lindol ay hindi naman talaga tumaas. Ngunit ang epekto ng mga ito ay mas nakikita at nararamdaman dahil sa mas maraming tao ang nakatira sa mga lugar na madalas tamaan ng lindol. Gayunpaman, ang punto ni Jesus ay hindi tungkol sa istatistika kundi sa mensahe. Ang mga kaganapang ito ay mga babala. Ngunit may isang senyales na nangingibabaw sa lahat. Isang senyales na malinaw na nagpapakita na malapit na ang katapusan. Ito ay ang paglaganap ng maling impormasyon at ang pagtaas ng mga bulaang propeta. Sa Mateo 24, versikulo 11, sinabi ni Jesus, at maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw ang marami. Tingnan natin ang kasalukuyang estado ng mundo. Sa panahon ng internet at social media, ang impormasyon, maging totoo man o hindi, ay maaaring kumalat sa milyon-milyong tao sa loob lamang ng ilang segundo. Ang mga teoryang hindi batay sa katotohanan ay maaaring magkaroon ng milyon-milyong tagasunod sa loob ng ilang araw lamang. Ang mga bulaang propeta ngayon ay hindi lang mga taong nagsasabing sila ay may banal na kapangyarihan.
Sila ay maaaring mga influencer, politiko, o kahit mga ordinaryong tao na nagkakalat ng mga ideya na salungat sa katotohanan ng Diyos. Ang senyales na ito, ang paglaganap ng kasinungalingan, ay hindi lamang isang palatandaan. Ito ay isang babala. Isang babala na dapat tayong maging maingat sa ating pinapakinggan at pinaniniwalaan. Dahil sa huling mga araw, ayon sa Biblia, ang kasinungalingan ay magiging kasing anyo ng katotohanan at ang katotohanan ay magiging kasing anyo ng kasinungalingan. Ngunit may pag-asa pa rin. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, sinabi ni Jesus sa Mateo 24, versikulo 34, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang salinlahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito." Ang pangako ni Jesus ay hindi nagbago. Siya ay babalik, at ang kanyang pagbabalik ay magiging isang araw ng kagalakan para sa mga naghihintay sa kanya. Ang hamon sa atin ngayon ay hindi lamang ang makilala ang mga senyales, kundi ang maging handa. Paano tayo magiging handa? Una, dapat nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Ang Biblia ay hindi lamang isang aklat ng mga kwento. Ito ay isang gabay para sa buhay, lalo na sa mga huling araw. Pangalawa, dapat tayong manalangin para sa karunungan. Sa panahon ng kaguluhan, kailangan natin ng banal na karunungan para makilala ang katotohanan mula sa kasinungalingan. At pangatlo, dapat tayong mamuhay ng may pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang paniniwala. Ito ay pagkilos ayon sa ating paniniwala. Sa mundo ngayon, maraming bagay ang nakakalito at nakakatakot. Ngunit ang mga senyales na ito ay hindi dapat magdulot ng takot sa ating mga puso. Sa halip, dapat itong magbigay sa atin ng pag-asa. Pag-asa na ang mga pangako ng Diyos ay totoo at nasa gitna ng lahat ng kaguluhan, siya ay nananatiling may kontrol. Ang huling panahon ay maaaring tila nakakatakot, ngunit para sa mga naniniwala, ito ay isang panahon ng pag-asa. Pag-asa na ang mga pagsubok at paghihirap ng buhay na ito ay may katapusan at na ang pangako ng bagong langit at bagong lupa ay malapit nang matupad. Kaya habang tayo ay naghihintay, magpatuloy tayong manindigan sa katotohanan, magmahal sa isa't isa, at magtiwala sa Diyos na siyang may hawak ng bukas. Alam mo bang sa bawat pagbukas ng iyong cellphone, sa bawat balita na iyong nababasa, ay may mga palatandaan na nagpapakita na tayo ay malapit na sa huling panahon? Hindi ito katang-isip lamang. Ang Biblia mismo ay nagbibigay sa atin ng mga malinaw na senyales na dapat nating bantayan. Ang mundo ngayon ay tila isang malaking pugon ng kaguluhan, digmaan sa gitnang silangan, mga kalamidad na sunod-sunod, krisis sa ekonomiya at pagkalat ng mga sakit. Ngunit ito ba talaga ang mga senyales na binabanggit sa Biblia? O baka naman ito'y mga normal na pangyayari lamang na paulit-ulit na nangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan? Sa Mateo Kabanata 24, tinanong ng mga alagad si Jesus, "Ano ang magiging palatandaan ng iyong pagdating at ng katapusan ng mundo?" Ang tanong na ito ay nagbukas ng pintuan para sa isa sa pinakamahalagang propesiya sa buong Biblia, ang kilala bilang Sermon sa Bundok ng Olibo. Pero bago tayo tumungo sa mga detalye ng propesiyang ito, nais kong bigyang diin na ang pag-unawa sa mga senyales na ito ay hindi lamang para sa ating kaalaman. Ito'y isang paalala na dapat tayong maging handa. Hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi lalo na sa espiritual. Sa Mateo Kabanata 24, talata 6 hanggang 8, sinabi ni Jesus, "At kayo'y makaririnig ng mga digmaan at mga aling-aungaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapuwat hindi pa ang wakas, sapagkat magbabangon ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at magkakalindol sa iba't ibang dako. Datapuwat ang lahat ng mga bagay na ito ay pasimula lamang ng kahirapan." Pansinin natin ang sinabi ni Jesus, pasimula lamang ng kahirapan. Ang mga digmaan, gutom at lindol ay mga pangkaraniwang pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Ngunit ang intensidad at dalas ng mga ito ay magsisilbing palatandaan. Maaaring isipin mo, "Aba, palagi namang may digmaan
at kalamidad sa mundo. Tama ka. Ngunit ang tinutukoy dito ni Jesus ay ang pagtaas ng bilang at intensidad ng mga pangyayaring ito. Parang isang babaeng nanganganak. Habang papalapit ang oras ng panganganak, ang mga pananakit ay nagiging mas madalas at mas matindi. Sa nakalipas na 100 taon lamang, nakita natin ang dalawang pandaigdigang digmaan, ang Cold War at ngayon, ang mga patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan, Ukraine at marami pang iba. Ang mga lindol naman ay naitala ng mga siyentipiko na dumarami at tumitindi. Ayon sa United States Geological Survey, ang bilang ng malalaking lindol, magnitude 6.0 pataas, ay tumaas ng mahigit 20% sa nakaraang dekada kumpara sa naunang 10 taon. Ngunit hindi lamang ito ang mga senyales. Sa talata 11 hanggang 13, sinabi ni Jesus, "At magsisilitaw ang maraming bulaang propeta at magsisipandaya ng marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapuwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas." Nakikita mo ba ito sa ating panahon? Ang pagsagana ng katampalasanan o kasamaan? Tingnan mo lang ang mga balita. Ang karahasan, korupsyon at imoralidad ay tila normal na sa ating lipunan. At dahil dito, marami ang nagiging manhid. Ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Pero mayroong isang partikular na senyales na binanggit ni Jesus na naging sentro ng maraming pagtalakay at pag-aaral. At ipangangaral ang ebanghelyo ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy darating ang wakas, Mateo 24:14. Ito ay isang napakahalagang pahayag. Bago dumating ang wakas, ang ebanghelyo, ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, ay kailangang ipangaral sa buong mundo. Hindi sinabi ni Jesus na lahat ay tatanggap nito, kundi ito ay magiging pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. Ngayon sa panahon ng internet, social media at global communications, ang mensahe ng ebanghelyo ay umaabot na sa mga sulok ng mundo na dating mahirap puntahan. Ang teknolohiya ay ginagamit upang ipalaganap ang salita ng Diyos sa mga wika at kultura na dati hiwalay sa Kristiyanong impluensya. Ngunit may isa pang mahalagang aspeto ng propesiyang ito na madalas nakakalimutan. Sa Mateo Kabanata 24, talata 24, sinabi ni Jesus, "Sapagkat magsisilitaw ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw nila, kung maaari, pati ng mga hirang." Ito ay isang babala na sa mga huling araw, magkakaroon ng malaking panlilinlang. Hindi lamang ordinaryong kasinungalingan, kundi mga malalim na panlilinlang na maaring makaimpluwensya kahit sa mga tunay na mananampalataya. Kaya naman, hindi sapat na malaman lang natin ang mga senyales. Kailangan din nating maging mapanuri at maging matatag sa ating pananampalataya. Dahil sa mga huling araw, ang pagsubok ay hindi lamang sa ating kaalaman, kundi sa ating kakayahang makilala ang katotohanan mula sa kasinungalingan. Sa susunod na bahagi ng ating pag-uusap, titingnan natin ang isa pang mahalagang propesiya na matatagpuan sa aklat ni Daniel. Isang propesiyang may kinalaman sa pagbabalik ng Israel bilang isang bansa at ang kahalagahan nito sa timeline ng huling panahon. Ito ay isang kapanapanabik na bahagi ng puzzle na nagbibigay sa atin ng mas malinaw na larawan kung gaano nakalapit ang pagbabalik ni Hesukristo. Ngayon, ating suriin ang 3 mahahalagang senyales na binanggit sa Biblia na nagpapahiwatig ng pagsisimula ng huling panahon. Ang mga senyaling ito ay hindi lamang simpleng pangyayari, kundi malalim na palatandaan na dapat nating bigyang pansin. Sa loob ng Biblia, partikular sa aklat ng Mateo Kabanata 24, binanggit ni Jesus ang mga palatandaan na magaganap bago ang kanyang pagbabalik. Isa sa pinakamahalagang senyales ay ang paglaganap ng mga digmaan at balita tungkol sa digmaan. Makaririnig kayo ng mga digmaan at mga balita tungkol sa digmaan, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Ang propesiyang ito
ay tila nagaganap sa ating panahon ngayon, kung saan nakikita natin ang mga tensyon sa pagitan ng mga bansa tulad ng Russia at Ukraine, Israel at Hamas, at marami pang iba. Ngunit hindi lamang ito simpleng digmaan. Ang mga modernong labanan ngayon ay may kasamang nuklear na banta, cyber warfare, at mga teknolohiyang hindi pa naiisip noong unang panahon. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pagbabago ng digmaan mula sa sinaunang panahon hanggang ngayon. Ang isang digmaan noon ay maaaring kumitil ng ilang libong buhay, ngunit ngayon isang nuklear na bomba lamang ay kaya nang pumuksa ng milyon-milyong tao sa loob ng ilang segundo. Hindi ba't ito ay nagpapakita ng isang bagong antas ng panganib na hindi pa nararanasan ng sangkatauhan? Pangalawang senyales na dapat nating pansinin ay ang pagdami ng mga kalamidad at sakuna. Ayon sa Biblia, magkakaroon ng mga taggutom, salot at mga lindol sa iba't ibang dako. Tingnan natin ang datos. Ayon sa United Nations, ang bilang ng mga natural na kalamidad sa buong mundo ay tumaas ng halos 4 na beses mula noong dekada 70. Ang mga bagyo ay lalong lumakas, ang mga taggutom ay lalong tumindi, at ang mga epidemya tulad ng COVID-19 ay nagpakita sa atin kung gaano tayo katswiyag bilang isang lipunan. Ang mga siyentipiko ay nagsasabi na ang climate change ay may malaking papel sa pagdami ng mga kalamidad. Ang pagtaas ng temperatura ng mundo ay nagdudulot ng mas malalang bagyo, tagtuyot at pagbaha. Hindi ba nakakatakot isipin na ang mga bagay na ito ay eksaktong nabanggit sa Biblia libu-libong taon na ang nakalilipas? Pangatlong senyales na dapat nating bigyang pansin ay ang paglaganap ng immoralidad at kawalan ng pagmamahal sa kapwa. Sinabi ni Jesus, dahil sa pagdami ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Tingnan natin ang ating lipunan ngayon. Ang pagkalat ng pornografiya, ang pagbaba ng moral na pamantayan, ang pagdami ng mga krimen at karahasan, ang pagkawasak ng pamilya bilang institusyon. Hindi ba't ito ay mga palatandaan ng isang lipunang unti-unting bumabagsak? Ang social media, na dapat sana ay nagpapalapit sa mga tao, ay nagdulot din ng pagkakahiwalay at pagkawala ng tunay na koneksyon sa pagitan ng mga tao. Marami tayong kaibigan online, ngunit ilang tao ba talaga ang ating maaasahan sa oras ng pangangailangan? Ang teknolohiya na dapat sana ay nagpapagaan ng ating buhay ay naging sanhi rin ng pagkawala ng ating panahon para sa Diyos at sa ating mga mahal sa buhay. Ang mga palatandaang ito ay hindi dapat ipagwalang bahala. Hindi ito simpleng pagkakataon lamang na ang lahat ng ito ay nangyayari ng sabay-sabay sa ating panahon. Ito ay malinaw na katuparan ng mga propesiya na nakatala sa Biblia. Ngunit may pag-asa pa rin. Ang mga senyales na ito ay hindi ibinigay sa atin upang tayo ay matakot, kundi upang tayo ay maghanda. Tulad ng sinabi sa Biblia, kaya't kayo naman ay maghandang-handa, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong oras darating ang inyong Panginoon. Ang paghahanda ay hindi lamang pisikal, kundi lalo na sa espiritual. Dapat nating suriin ang ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Dapat nating tanungin ang ating sarili. Kung darating si Jesus ngayon, handa ba ako? Ang aking buhay ba ay nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos? Mayroon ba akong hindi pa naayos na relasyon sa aking kapwa? Sa susunod na bahagi ng ating pag-uusap, titingnan natin kung paano dapat tumugon ang isang mananampalataya sa mga senyales na ito. Hindi sapat na malaman lamang natin ang mga palatandaan. Dapat tayong kumilos batay sa kaalamang ito. Manatili tayong nakatuon sa katotohanan ng Biblia habang sinusuri natin ang mga kaganapan sa mundo na nagpapahiwatig na malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kahalagahan ng pag-unawa sa mga palatandaan ng paparating na wakas ay hindi maaring ipagwalang bahala. Marami sa atin ang nakakaramdam na may kakaiba sa mundo ngayon. Parang ang lahat ay papunta sa isang malaking pagbabago. Hindi ito katang-isip lamang. Ang Biblia mismo ay nagbibigay sa atin ng malilinaw na senyales na dapat nating bantayan. Isa sa mga pinakamahalagang senyales na inihayag sa atin ay ang pagbabalik ng Israel bilang isang bansa. Noong Mayo 14, 1948, ang Israel ay opisyal na naging isang bansa muli matapos ang halos 2,000 taon ng pagkalat sa buong mundo.
Ito ay hindi ordinaryong pangyayari sa kasaysayan. Ito ay isang malinaw na katuparan ng propesiya sa Biblia, partikular sa aklat ni Ezekiel at Isaias. Sa Ezekiel Kabanata 38, malinaw na inilarawan ang pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang lupang tinubuan. Sinabi ng Panginoon, "Kukunin ko kayo mula sa mga bansa, titipunin ko kayo mula sa lahat ng mga lupain, at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain." Ang propesiyang ito ay tila imposible sa loob ng maraming siglo. Ngunit sa ating panahon, nakita natin ito na nangyari sa harap mismo ng ating mga mata. Pero bakit ito mahalaga? Dahil si Jesus mismo ay nagsabi sa Mateo Kabanata 24 na kapag nakita natin ang puno ng igos na namumunga, simbolo ng Israel, malapit na ang tag-init. Ang katapusan ay nasa pintuan na. Hindi niya sinabi na darating ito pagkatapos ng 1,000 taon o 500 taon. Sinabi niya na ang henerasyong nakakita sa pagbabalik ng Israel ay hindi lilipas hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hindi lamang ang pagbabalik ng Israel ang nag-iisang senyales. Mayroong iba pang mga palatandaan na nagpapatunay na tayo ay nasa huling mga araw. Isipin mo ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya sa nakalipas na 100 taon. Sa loob lamang ng 1 siglo, lumipat tayo mula sa mga karwahe na hila ng kabayo patungo sa mga space shuttle, mula sa mga sulat na ipinapadala sa pamamagitan ng kalapati patungo sa instant messaging at video calls. Ang bilis ng pagbabagong ito ay hindi kailanman nangyari sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Sa aklat ni Daniel Kabanata 12, talata 4, sinabi ng anghel kay Daniel, "Ngunit ikaw, Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. Marami ang tatakbo dito at doon, at ang kaalaman ay madaragdagan." Ang huling bahagi ng talatang ito, "Marami ang tatakbo dito at doon, at ang kaalaman ay madaragdagan," ay isang perpektong paglalarawan ng ating modernong panahon. Isipin mo, noong unang panahon, ang mga tao ay halos hindi nakakalabas ng kanilang mga nayon sa buong buhay nila. Ngayon, maaari tayong lumipad sa kabilang panig ng mundo sa loob lamang ng ilang oras. Ang impormasyon na dating inaabot ng mga buwan o taon para maipasa ay maaari na ngayong makuha sa loob lamang ng ilang segundo sa pamamagitan ng internet. Ngunit may mas malalim na kahulugan dito. Ang pagtaas ng kaalaman ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya. Ito rin ay tungkol sa pagkalat ng salita ng Diyos. Sa kasalukuyan, ang Biblia ay naisalin na sa higit sa 2,500 wika at dialekto na nagbibigay daan para sa halos lahat ng tao sa mundo na mabasa ang salita ng Diyos sa kanilang sariling wika. Ito ay hindi nangyayari noong mga nakaraang panahon. At hindi lang yan, isipin mo ang mga digmaan at kaguluhang nangyayari sa buong mundo. Si Jesus ay nagbabala sa Mateo Kabanata 24 na magkakaroon ng mga digmaan at mga balita ng digmaan. Ang ika-20 siglo ay nasaksihan ang 2 pandaigdigang digmaan na kumitil sa buhay ng milyon-milyong tao. At sa kasalukuyan, may higit sa 30 aktibong armadong labanan sa buong mundo. Kasabay nito, nakikita natin ang pagtaas ng mga salot at mga sakit. Ang COVID-19 pandemic ay isang halimbawa lamang. Sa nakalipas na 20 taon, nakita natin ang paglaganap ng SARS, MERS, Ebola at marami pang iba. Ang mga sakit na dating nakakaapekto lamang sa mga liblib na lugar ay mabilis na kumakalat sa buong mundo dahil sa globalisasyon at mabilis na paglalakbay. Ngunit mayroon pang isang mahalagang senyales na madalas nating nakakaligtaan, ang pagbagsak ng moralidad sa lipunan. Si Pablo ay nagbabala sa 2 liham kay Timoteo na sa huling mga araw, ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapaglait, masuwayin sa mga magulang, walang utang na loob, walang kabanalan, walang likas na pagmamahal, walang awa, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mababangis, hindi maibigin sa mabuti, taksil, matitigas ang ulo, mapagmataas, maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Hindi ba't ito ang eksaktong paglalarawan ng ating lipunan ngayon? Ang paghihiwalay ng mga pamilya,
ang pagtaas ng karahasan, ang paglaganap ng pornografiya at imoralidad, ang pagbaliwala sa mga tradisyonal na pagpapahalaga, lahat ng ito ay mga palatandaan ng isang lipunang lumilihis mula sa mga prinsipyo ng Diyos. Subalit may isang partikular na senyales na napakahalaga ngunit madalas na hindi napapansin ng marami. Ito ay ang paglaganap ng maling doktrina at maling mga propeta. Si Jesus mismo ay nagbabala, sapagkat maraming darating sa aking pangalan na magsasabi, "Ako ang Kristo," at malilinlang nila ang marami. At sa kasalukuyan, nakikita natin ang pagdami ng mga kulto at mga maling relihiyon na nag-aangkin na sila ay may espesyal na kaalaman o revelasyon mula sa Diyos. Ang mga senyales na ito kapag pinagsama-sama ay nagbibigay sa atin ng isang malinaw na larawan. Tayo ay tunay na nabubuhay sa huling mga araw. Hindi ito dahil sa hinuhulaan natin ang hinaharap o dahil sa ating sariling interpretasyon. Ito ay dahil sa ang mga propesiya sa Biblia ay natutupad na sa harap mismo ng ating mga mata. Ngayon, ating suriin ang pinakamahalagang palatandaan ng huling panahon, ang pagbabalik ni Hesukristo sa mundo. Marami ang nagtatanong kung kailan ba talaga ito mangyayari. May mga nagsasabi na malapit na. May mga nagsasabi na malayo pa. Ngunit ang katotohanan, ito ay nakasulat sa Biblia at maaari nating pag-aralan kung ano ba talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito. Isipin mo ito. Sa loob ng 2,000 taon, ang mga Kristiyano ay naghihintay para sa pagbabalik ni Jesus. Tuwing may digmaan, sakuna o malaking kalamidad, may mga nagsasabing, "Ito na ang katapusan." Ngunit dumating at lumipas ang mga pangyayaring ito at ang katapusan ay hindi pa rin dumarating. Kaya naman, marami ang naging manhid o nawalan ng pag-asa sa pangako ng kanyang pagbabalik. Pero ito ang dapat nating maunawaan. Ang pagbabalik ni Kristo ay hindi isang karaniwang pangyayari. Ito ang pinakamakapangyarihang sandali sa kasaysayan ng mundo. Ang sandaling magwawakas ang kasalukuyang sistema at magsisimula ang bagong panahon kung saan ang Diyos mismo ang mamumuno sa pamamagitan ni Kristo. Sa Mateo 24, tinanong ng mga alagad si Jesus tungkol sa palatandaan ng kanyang pagbabalik. Pansinin ang sagot niya sa talata 3, "Mag-ingat kayo na walang makapanlinlang sa inyo." Bakit kaya ito ang unang babala ni Jesus? Dahil alam niya na sa huling mga araw, maraming manlilinlang ang lilitaw na magsasabing sila si Kristo o alam nila kung kailan siya darating. Sa katunayan, sa buong kasaysayan, daan-daang mga tao ang nag-aangking sila ang Kristo na bumalik na o nagtakda ng eksaktong petsa ng kanyang pagdating, at lahat sila ay nagkamali. Kaya ang unang leksyon natin ay maging mapanuri at huwag basta-basta maniwala sa sino mang nagsasabing alam nila ang eksaktong oras ng kanyang pagbabalik. Ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi tayo maaaring maghanda o umintindi ng mga palatandaan. Sa Mateo 24 talata 30, sinabi ni Jesus, "At makikita ng lahat ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian." Ito ay malinaw. Ang pagbabalik ni Kristo ay hindi isang lihim na pangyayari. Ito ay makikita ng lahat. Isipin mo, ang pagbabalik ni Jesus ay tulad ng kidlat na lumiliwanag mula silangan hanggang kanluran, nakikita ng lahat. Hindi ito mangyayari sa isang sulok lamang o sa isang disyerto o sa isang lihim na lugar. Ito ay isang pandaigdigang kaganapan na walang sino man ang makakaligtas sa panonood. Pero bago ito mangyari, may mga palatandaan na dapat nating bantayan. Sa Lucas 21 talata 25 hanggang 26, sinabi ni Jesus, magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, buwan, at mga bituin. At sa lupa, ang mga bansa ay mababalisa, nagugulumihanan dahil sa ugong at pagragasa ng dagat. Manlulupaypay ang mga tao sa takot at sa pag-aalala sa mga bagay na darating sa mundo, sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan ng langit. Nakikita na natin ito ngayon, ang pagtaas ng antas ng dagat, ang pagbabago ng klima, ang mga kakaibang kaganapan sa kalawakan. Ngunit hindi lang ito ang mga palatandaan. Sa Mateo 24,
Binanggit din ni Jesus ang mga digmaan, taggutom, salot, at mga lindol. At hindi ba't ito ang nakikita natin sa mga balita araw-araw? Ang mas nakakabahala, sa 2 Timoteo 3 talata 1-5, sinabi ni Pablo, sa mga huling araw darating ang mga panahong napakahirap, sapagkat magiging mapagsarili ang mga tao, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapanlait, masuwayin sa mga magulang, walang utang na loob, walang kabanalan, walang pagmamahal, hindi mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mababangis, hindi maibigin sa mabuti, taksil, matitigas ang ulo, mapagmataas, maibigin sa kalayawan kaysa sa Diyos. Hindi ba't ganito na ang lipunan natin ngayon? Tingnan mo ang mga nangyayari sa social media, sa politika, sa mga pamilya. Ang mga tao ay nagiging mas makasarili, mas nakatuon sa material na bagay, at mas malayo sa Diyos. Ngunit may isang natatanging palatandaan na binanggit ni Jesus na nagbibigay ng malinaw na time frame. Sa Mateo 24 talata 14, sinabi niya, at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong mundo bilang patotoo sa lahat ng bansa, at pagkatapos ay darating na ang wakas. Ito ang palatandaang hindi pa natutupad ng buo ang pagpapapalaganap ng ebanghelyo sa bawat sulok ng mundo. Sa kabila ng teknolohiya at globalisasyon, may mga lugar pa rin sa mundo na hindi pa naaabot ng mensahe ni Kristo. Ngunit sa bilis ng pagkalat ng impormasyon ngayon at sa tulong ng internet at social media, mas mabilis na naaabot ang mga lugar na dati hirap puntahan. Kaya naman, kapag nakita nating naaabot na ang lahat ng bansa ng ebanghelyo, malalaman natin na malapit na talaga ang kanyang pagbabalik. Ngunit may babala si Jesus sa Mateo 24 talata 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang Ama lamang. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo dapat magtakda ng eksaktong petsa. Kahit si Jesus mismo, noong siya ay nasa lupa, ay hindi alam ang eksaktong araw ng kanyang pagbabalik. Tanging ang Ama lamang ang nakakaalam. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi tayo dapat maghanda. Sa katunayan, ang buong punto ng mga palatandaan na ito ay para tayo ay maging handa. Sa Mateo 25 talata, 1-13, ikinuwento ni Jesus ang talinghaga ng 10 birhen. 5 ang matalino at 5 ang mangmang. Ang mga matalino ay naghanda ng sapat na langis para sa kanilang mga ilawan, samantalang ang mga mangmang ay hindi. Nang dumating ang kasintahang lalaki, simbolo ni Kristo, sa kalagitnaan ng gabi, tanging ang mga nakahandang birhen lang ang nakapasok sa kasalan. Ang mga hindi handa ay naiwan sa labas. Ang mensahe ay malinaw, maging handa sa lahat ng oras. Hindi natin alam kung kailan eksaktong darating si Kristo, pero dapat tayong mamuhay na parang maaari siyang dumating anumang oras. Paano tayo magiging handa? Una, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos at pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng ebanghelyo sa ating mga kapwa. At pangatlo, sa pamamagitan ng pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa ng buong puso. Ang pagbabalik ni Kristo ay hindi dapat maging dahilan ng takot para sa mga tunay na mananampalataya. Sa halip, ito ay dapat maging dahilan ng pag-asa at kagalakan. Sa pahayag 21, sinabi ni Juan na sa pagbabalik ni Kristo, papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, kalungkutan, pag-iyak o sakit, sapagkat ang dating mga bagay ay lumipas na. Isipin mo, isang mundo kung saan wala ng sakit, wala ng kalungkutan, wala ng kamatayan. Isang mundo kung saan ang Diyos mismo ang mamumuno at ang katarungan at kapayapaan ay mananaig. Ito ang pangako ng pagbabalik ni Kristo. Hindi ito katapusan, kundi simula ng isang bagong panahon. Ang pagkamatay ni Herodes ay hindi lamang isang simpleng pangyayari sa kasaysayan. Ito ay isang malalim na katuparan ng propesiya na nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos at kanyang plano para sa sangkatauhan.
Sa mga nakaraang talata, nakita natin kung paano pinahirapan ni Herodes ang mga bata sa Bethlehem at ngayon titingnan natin ang kaganapan ng hatol ng Diyos sa kanyang buhay. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, partikular na sa mga isinulat ni Josephus, isang kilalang historiador ng panahong iyon, ang kamatayan ni Herodes ay nagdulot ng takot sa marami. Hindi ito isang simpleng pagkamatay. Hindi ito isang mapayapang pag-alis sa mundo. Ito ay isang masakit, nakakadiring proseso na nagpapakita ng parusa sa isang taong naghangad na patayin ang Mesiyas. Si Herodes ay namatay dahil sa isang kakaibang sakit na nagdulot sa kanya ng matinding paghihirap. Ang kanyang katawan ay unti-unting nabubulok habang siya ay nabubuhay pa. Ang kanyang laman ay kinakain ng mga uod, at ang kanyang hininga ay naging napakabaho na halos walang naglakas loob na lumapit sa kanya. Ang kanyang sakit ay hindi kayang gamutin ng mga pinakamahusay na manggagamot ng kanyang panahon. Isipin mo, ang isang taong may ganito kalaking kapangyarihan, isang hari na may kontrol sa buhay at kamatayan ng maraming tao, na ngayon ay walang magawa kundi maranasan ang kanyang sariling katawan na unti-unting nagigiba. Ito ay isang matinding pagpapakita ng katotohanan na kahit ang pinakamalakas na tao sa mundo ay walang kapangyarihan sa harap ng hatol ng Diyos. Subalit ang kamatayan ni Herodes ay hindi lamang tungkol sa parusa. Ito ay may mas malalim na kahulugan sa plano ng Diyos. Sa Mateo 2:19-20, mababasa natin, "Ngunit nang mamatay na si Herodes, isang anghel ng Panginoon ang napakita kay Jose sa panaginip sa Ehipto at sinabi, 'Bumangon ka at dalhin mo ang bata at ang kanyang ina sa Israel, sapagkat patay na ang mga naghahangad na kitlin ang buhay ng bata.'" Pansinin ang timing ng pangyayaring ito. Ang Diyos ay naghintay hanggang sa mamatay si Herodes bago niya pinabalik ang kanyang anak sa Israel. Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay may perpektong timing sa lahat ng bagay. Hindi siya nagmamadali, ngunit hindi rin siya nahuhuli. Ang bawat hakbang sa plano ng Diyos ay nangyayari sa tamang oras. Ang kamatayan ni Herodes ay nagsilbing hudyat para sa isang bagong yugto sa buhay ni Jesus. Ito ay nagpapakita na ang mga balakid sa plano ng Diyos ay pansamantala lamang. Ang mga taong sumusuway sa kalooban ng Diyos, kahit gaano pa sila kalakas o kaimpluwensya, ay may hangganan. Ang kanilang kapangyarihan ay may limitasyon, ngunit ang plano ng Diyos ay hindi mababago. Marami sa atin ang nakakaranas ng mga Herodes sa ating buhay. Mga taong naghahangad na hadlangan ang plano ng Diyos para sa atin. Mga sitwasyon na tila imposibleng lampasan. Subalit ang kwento ni Herodes ay nagpapaalala sa atin na ang mga hadlang na ito ay may hangganan. Ang Diyos ay may kakayahang alisin ang mga ito sa tamang panahon. Ang kamatayan ni Herodes ay hindi lamang isang pangyayari sa kasaysayan. Ito ay isang patunay na ang Diyos ay aktibo sa kasaysayan ng tao. Siya ay gumagawa sa likod ng mga eksena. Iniimpluwensya ang mga kaganapan upang maisakatuparan ang kanyang plano. Ang pagkamatay ni Herodes ay nagpapakita na ang Diyos ay hindi lamang nagmamasid mula sa malayo. Siya ay direktang nakikibahagi sa mga pangyayari sa mundo. Ang kwento ng pagkamatay ni Herodes ay nagpapaalala rin sa atin ng isang mahalagang katotohanan. Ang katarungan ng Diyos ay tiyak. Maaaring hindi ito dumating kaagad, ngunit ito ay darating sa tamang panahon. Si Herodes ay naging makapangyarihan sa loob ng maraming taon. Gumagawa ng maraming kasamaan, ngunit sa huli, siya ay humarap sa hatol ng Diyos. Ito ay isang babala para sa lahat ng naghahari-harian sa mundong ito, naniniwala na sila ay hindi mananagot sa kanilang mga ginagawa. Ang kwento ni Herodes ay nagpapakita na walang sinuman ang nakakatakas sa katarungan ng Diyos. Sa huli, ang bawat isa ay mananagot sa kanilang mga ginawa. Ngunit higit sa lahat, ang pagkamatay ni Herodes ay nagpapakita ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Siya ay nangako na magpapadala ng tagapagligtas, at kahit na may mga taong tulad ni Herodes na naghangad na hadlangan ang planong ito, ang Diyos ay nanatiling tapat. Siya ay natupad ang kanyang pangako at patuloy na tinutupad ang kanyang plano para sa sangkatauhan.
Ang pagkamatay ni Herodes ay nagsilbing hudyat ng pagbabago. Ito ay nagmarka ng pagtatapos ng isang yugto ng pag-uusig at pagsisimula ng isang bagong yugto ng proteksyon at paghahanda. Pagkatapos ng kamatayan ni Herodes, si Jesus ay bumalik sa Israel, kung saan siya ay lumaki at naghanda para sa kanyang ministeryo. Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay hindi lamang nagliligtas, siya rin ay naghahanda. Siya ay naghahanda ng daan para sa kanyang plano na matupad. Ang pagkamatay ni Herodes ay bahagi ng paghahanda ng Diyos para sa ministeryo ni Jesus. Sa ating buhay, maaari nating makita ang parehong pattern. Ang Diyos ay hindi lamang nagliligtas sa atin mula sa mga sitwasyon. Siya rin ay naghahanda sa atin para sa mga bagay na kanyang binalak para sa atin. Ang mga pagsubok at paghihirap na ating pinagdadaanan ay maaring bahagi ng kanyang paghahanda. Ang kwento ng pagkamatay ni Herodes ay isang malakas na paalala na ang Diyos ay may kontrol. Kahit sa gitna ng kadiliman, kahit kailan tila ang kasamaan ay nagwawagi, ang Diyos ay may plano. Siya ay gumagawa sa likod ng mga eksena, iniimpluwensya ang mga kaganapan upang maisakatuparan ang kanyang kalooban. Ang isa sa pinakakapanapanabik na propesiya sa Biblia ay ang pagpapanumbalik ng bansang Israel. Hindi ito simpleng pangyayari lamang, kundi isang mahalagang tanda na binigyang diin sa maraming bahagi ng kasulatan. Isipin ninyo, sa loob ng halos 2,000 taon, ang mga Hudyo ay nagkalat sa buong mundo, walang sariling lupain, walang sariling gobyerno. Maraming imperyong sumubok na lipulin sila, mula sa mga Romano hanggang sa mga Nazi, ngunit hindi sila nawala. Sa taong 1948, nangyari ang isang himalang pampulitika at pangkasaysayan. Ang bansang Israel ay muling nabuhay. Ito ay nangyari sa kabila ng napakalaking oposisyon, sa kabila ng mga imposibleng hadlang. Ang lupain na dating disyerto ay muling namukadkad bilang isang bayan. Sino ang mag-aakala na ang mga Hudyo, matapos ang mahabang panahon ng pag-uusig at pagkalat, ay magkakaroon muli ng sariling bansa? Pero bakit ito napakahalaga? Dahil ito ay direktang katuparan ng maraming propesiya sa Biblia. Sa aklat ni Ezekiel, Kabanata 38, malinaw na sinabi na sa mga huling araw, ang Israel ay titipunin mula sa maraming bansa at ibabalik sa kanilang lupang tinubuan. Sa aklat ni Isaias, Kabanata 11, binanggit din na ang Panginoon ay muling ibabalik ang labi ng kanyang bayan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Ngunit hindi lang ito basta pagbabalik. Pansinin ninyo ang mga detalye ng propesiya. Sinabi sa Ezekiel Kabanata 36 na ang lupain na dating disyerto ay magiging tulad ng halamanan ng Eden. Ngayon tingnan ninyo ang Israel, isa sa mga pinaka-advanced na bansa sa teknolohiya at agrikultura. Ang lupain na dating tigang ay ngayon ay umaapaw sa buhay at produksyon. Ang bansang may sukat na halos kapareho ng Palawan ay naging global leader sa innovation, cybersecurity at agricultural technology. Ang pagbabagong ito ay hindi nangyari ng walang pagsubok. Mula noong unang araw ng pagkakatatag nito, ang Israel ay nakaharap sa walang humpay na banta. 5 na ang digmaang pinaglabanan nila para sa kanilang pag-iral. Ang digmaan ng kalayaan noong 1948 at 48, ang Suez Crisis noong 1956, ang Six-Day War noong 1967, ang Yom Kippur War noong 1973 at marami pang iba. Sa kabila nito, hindi lamang sila nakaligtas, kundi lumago pa. Hindi ba ito nakakamangha? Isang bansang kasinliit ng Palawan, napapaligiran ng mga bansang gustong lipulin sila, ngunit patuloy na nananatili at lumalago. Ito ay hindi mapapaliwanag sa pamamagitan lamang ng estratehiya militar o politikal na katalinuhan. May kamay ng Diyos na gumagawa dito, tinutupad ang kanyang salita. Ang propeta Jeremias ay nagsalita tungkol dito sa Kabanata 31. Siya na nagkalat sa Israel ay titipunin siya. Ang propeta Amos din, sa Kabanata 9, talata 15, ay nagsabi,
Itatanim ko sila sa kanilang lupain, at hindi na sila bubunutin sa lupain na ibinigay ko sa kanila. Ngunit bakit ito mahalaga para sa atin? Dahil ang pagpapanumbalik ng Israel ay hindi lamang tungkol sa mga Hudyo. Ito ay isang tanda para sa buong mundo. Ito ay parang orasan ng Diyos, isang indicator na ang mga huling araw ay papalapit na. Kung ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako sa Israel, gaano pa kaya sa iba niyang mga pangako? Ang ating mundo ay puno ng kaguluhan, mga digmaan, salot, kalamidad, krisis sa ekonomiya. Parang lahat ng ito ay nagpapahiwatig na malapit na ang katapusan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang Israel ay nakatayo bilang isang patunay na ang Diyos ay kumikilos ayon sa kanyang plano. Hindi niya kinalimutan ang kanyang mga pangako. Ang pagtingin sa Israel ay hindi lamang tungkol sa politika o kasaysayan. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa mga tanda ng panahon. Kapag nakita natin ang Israel na muling nabuo, kapag nakita natin ang mga propesiya tungkol dito na natutupad sa harap ng ating mga mata, dapat tayong magising at maging handa. Sa Mateo Kabanata 24, sinabi ni Jesus na pag-aralan natin ang puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay nanariwa at nagkakaroon ng mga dahon, alam nating malapit na ang tag-init. Maraming iskolar ang naniniwala na ang puno ng igos ay simbolo ng Israel. Kapag nakikita natin ang Israel na nananariwa, nabubuhay muli, ito ay isang tanda na ang pagbabalik ni Kristo ay malapit na. Hindi natin alam kung gaano kalapit. Hindi natin alam kung ilang taon, dekada o siglo pa. Ngunit alam natin na ang mga tanda ay nagpapakita. Ang orasan ay umiikot. Ang plano ng Diyos ay nagaganap. Ano ang dapat nating gawin sa impormasyon na ito? Hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat magpanik. Sa halip dapat tayong maging handa. Dapat tayong mamuhay ng may kamalayan na ang bawat araw ay maaaring ang huling pagkakataon natin na maglingkod sa Diyos, na ibahagi ang kanyang pag-ibig, na ipahayag ang kanyang katotohanan. Hindi ito tungkol sa pagtatakda ng mga petsa o paghuhula kung kailan darating ang katapusan. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng may kamalayan sa mga tanda at pagiging handa anumang oras. Ang pagpapanumbalik ng Israel ay isang malakas na paalala na ang Diyos ay kumikilos at ang kanyang mga pangako ay tiyak. Isa sa mga pinakakagilagilalas na katuparan ng propesiya sa ating panahon ay ang pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang lupang pangako. Isipin ninyo ito, ang isang lahi na nagkalat sa buong mundo sa loob ng halos 2,000 taon ay nagbalik sa kanilang sinaunang lupain. Hindi ito nangyari ng basta-basta lamang. Ang Biblia mismo ang nagsabi na ito ay mangyayari at nakita natin ito sa ating mga mata. Sa Ezekiel Kabanata 36, talata 24, mababasa natin, "Kukunin ko kayo mula sa mga bansa at titipunin ko kayo mula sa lahat ng lupain at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain." Ito ay isang malinaw na propesiya tungkol sa pagbabalik ng mga Hudyo sa Israel. At ito nga ang nangyari noong Mayo 11, 1948, 1948, nang itatag ang modernong estado ng Israel. Ngunit hindi lamang ito basta pagbabalik. Pansinin ninyo ang detalye sa propesiya ni Ezekiel. Sinabi ng Diyos na kukunin niya ang mga Hudyo mula sa mga bansa at mula sa lahat ng lupain. Ito ay eksaktong nangyari. Ang mga Hudyo ay nagbalik sa Israel mula sa higit sa 100 bansa sa buong mundo. Mula sa Russia, Ethiopia, Yemen, Estados Unidos, France, Argentina, at marami pang iba. Isipin ninyo, matapos makalat sa buong mundo, sila ay nagbalik sa lupang ipinangako sa kanila libu-libong taon na ang nakalilipas. Ngunit may isang bagay pa na dapat nating tandaan. Ang pagbabalik na ito ay hindi naging madali. Noong unang itatag ang Israel, 7 bansang Arabe ang sumalakay dito sa araw na sumunod sa kanilang deklarasyon ng kasarinlan. Ang bagong silang na estadong ito, na may kakaunting armas at kapos sa mga sundalo, ay nakipaglaban para sa kanilang buhay. Karamihan sa mga eksperto ay naniniwala na sila ay mabibigo, ngunit hindi sila nabigo. Sa kabila ng napakalaking hadlang, ang Israel ay nanatili at umunlad.
Ang Biblia ay nagsabi rin sa Isaias Kabanata 46, talata 17, ngunit ang Israel ay ililigtas ng Panginoon ng walang hanggang kaligtasan. Ang proteksyon ng Diyos sa Israel ay nakita sa maraming pagkakataon, hindi lamang noong 1948, kundi pati na rin sa mga digmaang sumunod. Ang Six-Day War noong 1967, ang Yom Kippur War noong 1973, at marami pang iba. Ang isa pang kapansin-pansing aspeto ng propesiya ay ang pagbabago ng disyerto. Sa Isaias Kabanata 35, talata 1, sinasabi, "Ang ilang at ang tuyong lupa ay magagalak, ang disyerto ay matutuwa at mamumulaklak." Ito ay eksaktong nangyari sa Israel. Ang lupain na dating disyerto ay ngayon ay isa sa mga nangungunang agricultural producer sa mundo. Ang mga teknolohiya ng Israel sa irigasyon at agrikultura ay hinahangaan sa buong mundo. Sila ay nagtanim ng milyon-milyong puno at ginawang produktibo ang mga lugar na dating walang buhay. Ngunit bakit ito mahalaga? Ano ang kinalaman nito sa huling panahon? Ang sagot ay matatagpuan sa Mateo Kabanata 24. Nang tanungin si Jesus tungkol sa mga palatandaan ng kanyang pagbabalik at ng katapusan ng panahon, isa sa mga sinabi niya ay ang talinghaga ng puno ng igos. Ngayon, pag-aralan ang talinghaga mula sa puno ng igos. Kapag ang sanga nito ay malambot na at lumutubo ang mga dahon, alam ninyo na malapit na ang tag-init. Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alamin ninyo na malapit na siya, nasa pintuan na. Maraming iskolar ng Biblia ang naniniwala na ang puno ng igos ay simbolo ng bansang Israel. Kaya nang sabihin ni Jesus na kapag ang puno ng igos ay nagdadahon, malapit na ang tag-init, marami ang naniniwala na ang ibig niyang sabihin ay kapag ang Israel ay muling naging isang bansa, malapit na ang kanyang pagbabalik. Ito ay lalong kapansin-pansin kapag iniisip natin na sa loob ng halos 2,000 taon, walang bansang Israel. Ang mga Hudyo ay nagkalat sa buong mundo at ang kanilang lupain ay napunta sa ilalim ng iba't ibang mga mananakop. Ngunit sa ating henerasyon, nakita natin ang muling pagkatatag ng Israel bilang isang bansa. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang katuparan ng propesiya at posibleng isang palatandaan na malapit na ang pagbabalik ni Kristo. Ang isa pang aspeto ng propesiya na dapat nating isaalang-alang ay ang paglago ng populasyon ng Israel. Sa Jeremias Kabanata 31, talata 17, sinabi ng Diyos, "May pag-asa para sa iyong hinaharap. Ang iyong mga anak ay babalik sa kanilang sariling lupain." Noong 1948, ang populasyon ng Israel ay humigit kumulang sa 650,000 tao. Ngayon, ito ay lumampas na sa 8 milyon. Ito ay isang paglago na halos 13 beses sa loob lamang ng 75 taon. Ngunit hindi lamang ang bilang ng mga tao ang kapansin-pansin kundi pati na rin ang kanilang pinagmulan. Ang mga Hudyo mula sa higit sa 100 bansa na nagsasalita ng iba't ibang wika at may iba't ibang kultura ay nagbalik sa Israel. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba, sila ay nagkaisa bilang isang bansa. Ito ay isang patotoo sa katuparan ng propesiya ng Diyos. Ang pagbabalik ng mga Hudyo sa Israel ay hindi lamang isang political event. Ito ay isang espiritual na kaganapan na may malalim na implikasyon para sa ating pananampalataya. Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at na ang kanyang salita ay totoo. Kung ang Diyos ay tumupad sa kanyang pangako na ibabalik ang mga Hudyo sa kanilang lupain, maaari tayong magtiwala na tutuparin din niya ang kanyang iba pang mga pangako, kabilang ang pangako ng pagbabalik ni Kristo. Kaya ano ang dapat nating gawin sa impormasyon na ito? Una, dapat nating kilalanin na tayo ay nabubuhay sa isang napakahalagang panahon sa kasaysayan. Tayo ay maaaring ang henerasyon na makakakita ng pagbabalik ni Kristo. Pangalawa, dapat tayong maging handa. Sinabi ni Jesus na walang nakakaalam ng eksaktong araw o oras ng kanyang pagbabalik, kaya dapat tayong laging nakahanda. Isa sa mga pinakakapanapanabik na propesiya sa Biblia ay ang pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang lupang tinubuan. Sa loob ng halos 2,000 taon, ang mga Hudyo ay nakalat sa buong mundo,
isang kalagayan na tinatawag na diaspora. Ngunit sa gitna ng ika-20 siglo, naganap ang isang kamangha-manghang pangyayari na nagpakita ng katuparan ng sinaunang propesiya. Maaari nating tingnan ang Ezekiel Kapitulo 38, talata 26, kung saan sinabi ng Diyos, "Kukunin ko sila mula sa mga bansa, titipunin ko sila mula sa mga lupain ng kanilang mga kaaway, at ipapakita ko ang aking kabanalan sa kanila sa paningin ng maraming bansa." Ang propesiyang ito ay nagsasalita tungkol sa pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang lupang tinubuan matapos ang mahabang panahon ng pagkalat. Isipin mo ang kalagayan ng mga Hudyo sa nakalipas na mga siglo. Sila ay nakalat sa iba't ibang panig ng mundo, pinag-uusig, tinatanggihan, at madalas na itinuturing na mga dayuhan sa mga lupaing kanilang tinitirhan. Ang kanilang pagnanais na makabalik sa lupang ipinangako kay Abraham ay hindi kailanman nawala. Sa tuwing ipagdiriwang nila ang Paskwa, sasabihin nila ang mga salitang, "Sa susunod na taon sa Jerusalem," isang panalangin nagpapahayag ng kanilang pag-asang makabalik sa kanilang lupang tinubuan. Ngunit paano mangyayari ang gayong pagbabalik? Ang lupain ng Israel ay nasakop ng iba't ibang mga imperyo sa loob ng libu-libong taon. Ang huling malayang estado ng mga Hudyo ay nawasak ng mga Romano noong unang siglo, at mula noon, ang lupain ay napasailalim sa mga Bizantino, Arabo, Crusaders, Mamluks, Ottoman, at sa huli sa British Empire. Pagkatapos ng Holocaust, ang pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng mga Hudyo, kung saan 6 na milyong Hudyo ang pinatay sa Europa, ang panawagan para sa isang malayang estado ng mga Hudyo ay naging mas malakas. Noong Mayo 15, 1948, idineklara ni David Ben-Gurion ang pagkakatatag ng Estado ng Israel. Sa loob lamang ng isang araw, 5 bansang Arabo ang sumalakay sa bagong tatag na estado, subalit sa kabila ng napakalaking pagkakaiba sa bilang, nakaligtas ang Israel. Mula noon, ang bansang Israel ay nakaranas ng maraming digmaan at krisis, ngunit patuloy itong nabubuhay. Higit pa rito, ang mga Hudyo mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ay patuloy na bumabalik sa Israel, isang proseso na tinatawag na aliyah o pag-akyat. Mula sa Europa, Russia, North America, Ethiopia, at maging mula sa mga bansang Arabo, ang mga Hudyo ay bumabalik sa lupain ng kanilang mga ninuno. Hindi lamang iyan, ang lupain mismo ay nagbago. Ang dating disyerto at mabatong lugar ay naging isang masaganang lupain. Sa Isaias Kapitulo 35, talata 1, sinabi, "Ang ilang at tuyong lupain ay matutuwa, ang disyerto ay magagalak at mamumulaklak." Ang Israel ngayon ay kilala sa kanilang advanced na teknolohiya sa agrikultura, na nagpapabago sa mga disyerto tungo sa mga mabungang hardin at bukirin. Subalit ang pagbabalik na ito ay hindi lamang isang political o geographical na pangyayari. Ayon sa Biblia, ito ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos para sa huling panahon. Sa Ezekiel Kapitulo 36, talata 24 hanggang 26, sinabi ng Diyos, "Sapagkat kukunin ko kayo mula sa mga bansa at titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain. Iwiwisik ko sa inyo ang malinis na tubig at kayo'y magiging malinis. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu." Ang propesiyang ito ay nagsasabi na ang pisikal na pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang lupain ay susundan ng isang espiritual na pagbabago. Maraming iskolar ng Biblia ang naniniwala na ang pagbabalik ng Israel ay isa sa mga unang hakbang tungo sa katuparan ng mga propesiya tungkol sa huling panahon. Ngunit hindi lahat ay sumasang-ayon sa interpretasyong ito. May mga nagsasabi na ang modernong estado ng Israel ay walang kinalaman sa mga propesiya ng Biblia. May mga iba naman na nagsasabi na ang mga propesiyang ito ay may ibang kahulugan o dapat unawain sa isang alegoriko o espiritual na paraan. Sa kabila ng iba't ibang opinyon, hindi maikakaila na ang pagkakatatag muli ng Israel bilang isang bansa matapos ang halos 2,000 taon ay isang kamangha-manghang pangyayari. Wala pang ibang bansa sa kasaysayan ang nagawang makabalik mula sa gayong mahabang panahon ng pagkalat at muling maitayo
ang kanilang bansa sa kanilang orihinal na lupain. Ang katanungan para sa atin ngayon ay, ano ang kahulugan nito para sa atin? Kung ang pagbabalik ng Israel ay talagang isang katuparan ng propesiya, ano ang susunod na mangyayari? At paano tayo dapat tumugon sa mga pangyayaring ito? Ang isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng aklat ng Apokalipsis ay ang tungkol sa 7 tatak. Ang mga ito ang magpapasimula ng huling kapanahunan. At marami sa mga nangyayari sa ating mundo ngayon ay maaaring direktang nauugnay sa mga ito. Pag-aralan natin ng malalim ang bawat tatak at kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating panahon. Ang unang tatak na nabanggit sa Apokalipsis Kabanata 6, talata 1 hanggang 2, ay nagpapakita ng isang mangangabayo na nakasakay sa puting kabayo. Maraming maling interpretasyon tungkol dito. Ang ilan ay nagsasabing ito raw ay si Kristo, ngunit kung titingnan natin ang buong konteksto ng Apokalipsis, makikita natin na ito ay hindi si Kristo, kundi isang mapanlinlang na puwersa. Ang mangangabayo ay may korona at bow, simbolo ng kapangyarihan at pagsakop, ngunit hindi ito nagdadala ng tunay na kapayapaan. Sa ating panahon ngayon, nakikita natin ang unang tatak na ito sa pamamagitan ng paglaganap ng mga huwad na relihiyon at mga maling propeta. Tingnan ninyo ang paglago ng mga kulto at mga bagong spiritual na kilusan na nag-aangkin na sila ang may taglay ng katotohanan. Sila ang mga nakasakay sa puting kabayo, nagpapanggap na tagapagligtas, ngunit sa katotohanan ay nagdadala ng kapahamakan. Ang ikalawang tatak ay nagpapakita naman ng isang mangangabayo na nakasakay sa pulang kabayo. Ayon sa Apokalipsis Kabanata 6, talata 3 hanggang 4, ang mangangabayong ito ay kumukuha ng kapayapaan mula sa mundo at nagdudulot na ang mga tao ay magpatayan. Ito ay kumakatawan sa digmaan at karahasan. Hindi ba't nakikita natin ito sa ating mundo ngayon? Simula noong ikalawang digmaang pandaigdig, hindi na tumigil ang mga bansa sa pakikipagdigmaan. Sa Middle East, sa Africa, sa Europa, at maging sa ating sariling rehiyon sa Asya. Patuloy ang mga labanan at kaguluhan. Ang mga digmaang ito ay hindi lamang nagdudulot ng pisikal na pagkawasak, kundi pati na rin ng malawakang pagkasira ng pamilya at lipunan. Ang ikatlong tatak naman ay nagpapakita ng isang mangangabayo na nakasakay sa itim na kabayo. Ayon sa Apokalipsis Kabanata 6, talata 5 hanggang 6, ang mangangabayong ito ay may hawak na timbangan at may narinig na tinig na nagsasasabi, 1 denaryo para sa 1 takal ng trigo at 1 denaryo para sa 3 takal ng sebada at huwag mong sirain ang langis at alak. Ito ay sumasagisag sa taggutom at kahirapan. Sa buong mundo, milyon-milyong tao ang nagugutom habang ang iilan ay namumuhay sa labis na kayamanan. Ang hindi pagkakapantay-pantay na ito ay lumalala taon-taon. Ang mga mayaman ay patuloy na yumayaman habang ang mga mahihirap ay lalong naghihirap. Ang presyo ng mga pangunahing bilihin ay patuloy na tumataas habang ang kita ng mga ordinaryong manggagawa ay halos hindi nagbabago. Ang ikaapat na tatak ay nagpapakita ng isang mangangabayo na nakasakay sa maputlang kabayo. Ayon sa Apokalipsis Kabanata 6, talata 7 hanggang 8, ang pangalan ng mangangabayong ito ay kamatayan at ang Hades ay sumusunod sa kanya. Sila ay binigyan ng kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng mundo upang pumatay sa pamamagitan ng tabak, taggutom, salot, at mga mababangis na hayop ng lupa. Tingnan ninyo ang paglaganap ng mga nakamamatay na sakit sa ating panahon. Ang COVID-19 ay isa lamang sa maraming pandemya na dumating at darating pa. Ang mga sakit tulad ng cancer, sakit sa puso, at iba pang hindi nakakahawang sakit ay patuloy na kumukuha ng buhay ng milyon-milyong tao taon-taon. Bukod pa rito, ang mga natural na kalamidad tulad ng bagyo, lindol, at baha ay lalong nagiging matindi at madalas dahil sa climate change. Ang ikalimang tatak ay nagpapakita naman ng mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. Ayon sa Apokalipsis Kabanata 6, talata 9 hanggang 11, ang mga kaluluwang ito ay sumisigaw para sa katarungan. Sila ay binigyan ng puting balabal at sinabihan na maghintay
hanggang sa makumpleto ang bilang ng kanilang mga kapwa-lingkod na papatayin din tulad nila. Sa kasaysayan ng Kristyanismo, milyon-milyong mananampalataya ang namatay dahil sa kanilang pananampalataya. Mula sa mga unang Kristiyano na pinatay ng mga Romano hanggang sa mga martir ng Inquisition, hanggang sa mga Kristiyanong pinapatay ngayon sa mga bansang nagbabawal sa Kristyanismo. Ang pag-uusig na ito ay hindi titigil hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Ang ika-6 na tatak ay nagpapakita ng isang malaking lindol kung saan ang araw ay naging maitim tulad ng sako, ang buwan ay naging parang dugo, at ang mga bituin ay nahulog sa lupa. Ayon sa Apokalipsis Kabanata 6, talata 12 hanggang 15, ang langit ay naglaho tulad ng isang scroll na nirorolyo at ang bawat bundok at isla ay naalis sa kanilang lugar. Maraming nagpapalagay na ang ika-6 na tatak ay tumutukoy sa mga astronomical na pangyayari o mga natural na kalamidad. Ang iba naman ay naniniwala na ito ay mga simbolo ng mga political at social na pagbabago. Anuman ang interpretasyon, malinaw na ang ika-6 na tatak ay nagpapahiwatig ng isang panahon ng matinding pagbabago at kaguluhan. Ang ika-7 tatak na nabanggit sa Apokalipsis Kabanata 8, talata 1, ay nagdudulot ng katahimikan sa langit ng kalahating oras. Ito ay isang mahalagang punto ng transisyon sa aklat ng Apokalipsis, dahil pagkatapos nito ay magsisimula naman ang 7 trumpeta. Ang katahimikang ito ay maaaring sumasagisag sa sandaling pagtigil bago ang huling paghuhukom. Ito ay parang paghinga ng Diyos bago niya ibuhos ang kanyang huling paghatol sa mundo. Ito ay isang pagkakataon para sa mga tao na magsisi, ngunit karamihan ay hindi gagamitin ang pagkakataong ito. Ang 7 tatak ay hindi lamang mga hula tungkol sa hinaharap. Ang mga ito ay mga babala para sa atin ngayon. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng mga palatandaan upang tayo ay makapaghanda para sa kanyang pagbabalik. Hindi niya nais na tayo ay mapahamak, kaya't siya ay nagbibigay ng mga babala at palatandaan. Ang tanong ngayon ay, ano ang gagawin natin sa mga babalang ito? Hahayaan ba natin na ang ating mga sarili ay madala ng mga huwad na turo? Makikisangkot ba tayo sa mga digmaan at kaguluhan? Magpapatuloy ba tayo sa ating makasariling pamumuhay habang ang iba ay nagugutom? O tayo ba ay magsisisi at magbabalik sa Diyos? Ang desisyon ay nasa ating mga kamay. Ngunit tandaan, ang oras ay nauubos na. Ang mga tatak ay unti-unti nang nabubuksan at ang huling kapanahunan ay malapit nang magsimula. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at i-share sa iyong mga kaibigan at pamilya. Mahalaga na ang lahat ay makaalam ng mga katotohanan ito bago pa mahuli ang lahat. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod.